Sir, una po sa lahat, pakikwento nga po muna sa amin, kumbaga, yung sunod-sunod na pangyayari. Balita po namin, ang pinagmulan ng init ng ulo nila, yung away nila, ilaw sa CR. Pero pwede pong pakikwento sa amin. Tama, opo. Ngayon, una na nakikiramay po ulit tayo sa mga pamilya ng nasawi, ano. So, ang nangyari po tama po kayo 'no, around 4 PM nung nakaraang Friday, may pagtatalo nangyari sa loob ng comfort room, sa loob po ng ng eskuwelahan, kung saan itong isang mga CICL natin, at ang grupo nitong tatlong grade 8 ay nagkaroon po ng pag-aalitan dahil nga po sa switch ng ilaw. Dahil feeling itong isang ating CICL, nag-iisa kasi that time, pinapatayan siya ng ilaw. So itong grupo naman ng grade 8 na kung saan yung mga victim, tatlo sila. So feeling nung isang grade 9 na nabubuli siya dahil parang pinagkakaitan siya. So anong nangyari? Nagsalita ng hindi maganda at naghamunan ng bandang 4:00. So nung bandang 7:00 naman, umuwi na kasi ano sila second shift. So gabi na yon, itong CACL na grade 9 ay malabas sa investigation na pakipagkausap siya sa mga barkada niya, no, sa mga same school, sa barkada, same barangay sila. But ito ay range sa 14, 15, and 16. Hindi sila magkakabatch actually, na napag-alaman natin na hindi sila grade 9, the other one is grade 7, grade 9, and grade 10. So yun yung barkada niya, sumbong siya at nga, para madaling salita, inabangan ng tatlo yung mga grade 8 palabas ng eskwelahan. At doon nga nangyari, hindi kalayo sa school, 100 meters more than, nangyari yung pananaksak at yun nga, nasawi. So yun po ang pinagmulan. So lumalabas po na galing din pong labas yung dalawa kasi nga po wala klase that time. End of school year na po yun. Sasauli na lang ng gamit yung isang CACL natin. Na lumalabas nga po yung dalawa dahil walang pasok galing sa labas, inabangan nila. So ganun po ang nangyari. So, sir, linawin ko lang, yun pong dalawang grade 8 na sinasabi po ninyo na biktima, pareho pong 15 anyos. Tama po ba? Tama po, tama po. Opo. At sila po ay At yun po, magpinsan. Sir? go ahead po. Pareho, magpinsan Yeah, sila, go ahead no, po. sir? Oo. Okay. Tapos, Tama ka dun, Maricel. go ahead, sir. Opo, tama po kayo doon. So, lumalabas nga po magpisan ito at lumalabas din po sa investigasyon na ito po magpisang ito. Yung isang pisa niya po ay galing po sa labas at isang pisa naman niya na nakaaway nitong isang CICL ay galing sa loob together with 2 grade 8 students na siya rin po yung naging witness. Okay, pero ito pong magpinsan na ito ay parehong nag-aaral doon sa nasabing school. Correct. Opo. Okay. Pagdating po doon sa CICL, yung sinasabi po natin na children in conflict with the law, yun pong grade 9 student lamang ang nag-aaral ba doon sa eskwelahan? Paano po siya nakatawag ng kumbaga back up? Opo. Actually, yung tatlong CICL natin ay nag-aaral lahat sa National High School ng Las Piñas, ano? At nangyari lang po base sa ating pag-iimbestiga kasi talaga nagkaroon tayo ng susunod pag-iimbestiga. Nag-aaral sila lahat doon. Subalit nung araw na yon, isa lang po may pasok, yun po isang CICL. At nangyari, parang ang malabas doon, nagtawag siya ng mga kabarkada niya na other barangay po . Lumalabas po isang barangay sila, isang street. However, iba-iba silang grade 7, grade 9, and grade 10. So, barkada niyo, from labas, lumalabas po na inabangan nila sa labas ng eskwelahan kasi nga walang pasok itong dalawa. But the same school po sila, no? Yun po nangyari. Colonel, tatanong ko lang rin, ito lang ba yung una at natatanging insidente na kumbaga nagkaasaran sa loob ng eskwelahan dahil nga po pinaglalaruan yung switch ng ilaw sa CR, sabi nyo? Pero wala po bang mga nauna pang insidente rito na nagtulak para naman mauwi sa ganito kagrabe yung kanilang awayan? Ayun po, tama rin po kayo doon, Sir Arnoldo. Bali, tingnan din natin yung angulo na yun. Lumalabas po na sa ating panayam sa eskwelahan, sa principal, wala naman sila mga previous na hindi pagkakaintindihan. Yun nga una namin tinitingnan kasi napakagrabe naman ang ginawa nila para umabot sa ganun.
So lumalabas, wala ho. At nga, nagkataon lang na sabi ng mga witnesses, hindi naman sila nagkakakwentro before eh. At yun nga lang nagdala ng ganung katinding Mhm. pangyayari. So, Mm. so wala pa sa hanggang ngayon, wala pa tayong nakikita ng ganung anggulo. Opo. Wala rin po bang, siyempre, kailangan ding i-follow up, meron hong mga barkadahan o meron yung mga grupo-grupo na nabubuo sa loob ng eskuwela kaya nagkakaroon sila ng lakas ng loob na magtawag ng, resback? Ayan, yung mga ganyan. Naimbestigahan niyo po ba? Baka may mga grupo diyan. Ayun, titingnan natin yung gano'n kasi nga hindi man maglalakas loob nga itong ito. Wala silang grupo, ano? Kaya, yun nga, isang panawagan natin sa paaralan na sana pagtulungan namin kung paano natin naman maiwasan yung ganung grupuhan at minsan nga, eh, nangyayari pa ay hindi sa maganda. Buti sana kung sa maayos o sa magandang mga programa. But nangyayari nga, nagiging matapang sila upang gumanti, pag-away o kung ano man. Ano? Hindi nagagamit sa maganda. So titingnan natin yun at kung maaari, eh, kung kakayanin natin sa ating level ng eskwela at other society sector, so yun po ang ating gagawin. Okay. Maiwasan na po yung mga same similar incident po.